saan matatagpuan ang tilas ng perlas na silangan, naglilimig sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sasama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, isang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang ating tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Hangad ko'y tagumpay nating lahat. Yes naman, nakakaloka. Isang napaka mapagpugay na umaga sa ating lahat, dahil naniniwala tayo sa isang kasabihan na kapag tayo ay sama-sama, tayo ay magtatagumpay. At ngayong buwan nga ng Agosto ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Kaya naman ang ating pananalita ngayong araw na ito ay kailangan matalinhaga, sapagkat naniniwala tayo na kapag tayo ay lumingon sa ating pinanggalingan, anong mangyayari? alam natin kung saan tayo galing. Ay, totoo yan. Totoo naman At talaga. kapag ikaw ay tumitingin sa iyong patutunguhan, ikay ikaw makakarating. Wow. Siguraduhin mo lang na ikaw ay maglalakad ng matulin upang hindi ka nila habulin. Habuli. Diba? Grabe naman ang mga words natin ngayon. Ay, mga salita. Oo, hindi tayo pwede. gagamit ng mga wikang banyaga ngayong umagang ito. Wow, Kailangan sige. nating lasapin at namnamin ang ating sariling wika, dahil katulad ng isang malansang isda, hindi tayo sira. Alam mo yung kasabihang yon ni Dr. Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong gumamit ng sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda. Isda ka ba? Hindi. Malansa ka ba? Mas lalong oo. Kaya taas noo dapat nating ipagpunyagi. Taas noo nating ibalandra. Oo, ang ating wika, dahil napakaganda ng tunog ng ating sariling wika. Tayo lang ang may ganito yan. Na ano? Na ganito ang tunog. Wala ka talagang makikita ang ibang tunog na katulad ng tunog natin. Sabi nga ng iba, ipagpaumin ninyo, mga tagapanood, at ako'y gagamit muna ng simple lamang na wikang banyaga. I like your accent. Say it again. Toothbrush. Oh.
Diba? Mga diba? ganon. Oo, Ganyan ang ating accent, ganyan ang ating punto. Sabi nga nila. Toothbrush. Toothbrush. Ano pa ba? Yung mga accent lang ng mga Soft drinks. Soft drinks. Oh, diba? Ano Ang pa gaganda ba? ng mga accent ng Pilipino. Hindi mo yan alam. Anyway, mga ka-MB, makakasama nyo na naman ngayong matalinhagang umaga ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Binibining Bea. Wow! So, paano ko yung tatagulugin yung akin? Ako po. Subukan mo. At makakasama nyo rin po ngayong araw ng Huwebes. Huwebes ba ngayon? Oo. Huwebes. Ang nag-iisang... Paano yun? Hindi, ang nag-iisang tsabebe Oo, na ano ang binibini. Bebe. Eh, di ba yun yung bebe? Sanggol. Sanggol. O, ano ang chu? Walang sa Tagalog. tsung! Oo. Walang tsung Tagalog. Oh? Chu. Oh, nginuyang sanggol. Nginuyang sanggol chu. ng RNG? Sige, ulitin mo. Nang 1, 2, 3, go. Ang nag-iisang nginuyang sanggol ng na babae ng RNG, Miss Angel Arquero. Binibining? Binibining Miss Angel. Binibining? Binibining Angel Arquero. Anghel. Anghel tayo. Anghel Inararu. Chok. Mga ka-MB, kanina taas noon nating ipinagmalaki ang dugong Pinoy sa ating awiting sama-sama nating abutin. Hindi, Tagumpay ng nating lahat. Ngayon naman mga ka-MB, halina tuklasin naman ang mga bagong kabanata ng ating makulay na buwan dito sa Anong Ganap. Ng barong o pag-awit ng lupang hinirang. Ito ay selebrasyon ng puso at kultura ng bawat Pilipino. Singit ko lang kapatid, bakit nga ba tuwing Agosto ang buwan ng wika? Ito ay bilang paggunita kay Pangulong Manuel L. Quezon na isinilang sa buwan ng Agosto. Kaya naman, noong 1997, idineklara ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang buong Agosto bilang buwan ng wika. Hindi lang para sa Filipino, kundi sa lahat ng wika sa Pilipinas. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ramdam ang diwa ng pagkakaisa sa pamamagitan ng ating mga wikang Pilipino, Filipino man o katutubo. Ang tema ngayong taon, paglinlang sa Filipino, katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Kaya't sa mga paaralan, opisina at pati sa komunidad, inaasahan na ang mga patimpalat sa tula, sa naysay, sa bayang pagbigkas at iba pang mga gawaing nagpapayabong sa ating kultura at pagkakakilanlan. O ito, trivia ulit. May mahigit 180 na wika at dialekto ang meron sa bansa. Oo, more than 180 gaya ng Ibanag, Bicolano, Tausog, Ilocano, Kankanae, Gaddang, Meranao, Chavacano, at marami pang iba. Sa bawat wikang ginagamit natin, may kasamang paniniwala, alaala, at pagkakakilanlan. Kaya ngayong Agosto, hindi lang tayo nagdiriwang, nagsasaliksik, nagtuturo, at bumabalik din tayo sa ating ugat. Tandaan, mga ka-MB, ang wika ay hindi lamang salita, ito ay simbolo ng ating pagkatao, pagkakaisa at pagkakakilanlan. Kaya maligayang buwan ng wika, mga ka-MB! Maraming salamat, Mark Balbis. Balbin, sa iyong napakagandang presentasyon ng Buwan ng Wika. Oo, di ba si Manuel L. Quezon nga siyang tinaguri ang ama Aman. ng wikang pambansa. Kayo ba, ano ang wika mo Ang sa iyong lugar? sa aming lugar, well, Pangasinan. dalawa, Pangasinense at Pangasinan. Pangasinan at saka Ilocano. No, Iloco, sabi Iloco, nila yan. oo. Oo. Ako din, ang aking wika sa aming bayan na sinait ay wikang Ilocano. Isungarod nga no siyak ti agsao na dakat naggadalong mo ton. Wow. Ti pa nagbalbalikas mo kadagita nga sao nga Iloco kunada. Sika Diba? ngay anyamot ti makunam iti panagsaom iti Pangasinan. Di ba amay pa nagsalitak natin na Pangasinan, mayamay namang ibabaga mo iya, talagang alardarum.
Talagang malalim. Naintindihan ko din Diba? yung iyong ibinanggit. Talagang bata pa lang ako, pinagpapasalamat ko sa mga parents ko na talagang tinuruan nila ako sa wika ng sa father side ko and also sa mother side ko. Kaya ngayon, lumaki akong kilala ko pa rin yung wika ko. Ganun ba? Oo. Napakabuti naman ng iyong mga magulang sapagkat ako'y lumaki sa isang tahanang Ingles ang una naming pananalita. Ang yaman naman pala ng ating binibining Hindi Bea. mayaman, ngunit Ano? subalit at tapot marahil bagkus ay marami lamang kaming mga aklat na ang sulat ay wikang Ingles. Kineme lang. Oo, keme Hindi yun lang. katotohanan sapagkat nais ko mang lumaki sana na ang aking ulang lengguwahe ay salitang Ingles. Ngunit subalit at tapot marahil bagkus ay ang tinuro sa akin ay ang wikang Iloko. Natutunan ko na lamang ang wikang Banyaga nung ako ay nasa paaralan na. Ay, totoo. Tunay yan. Ngunit hindi lamang yan. Bago pa man ako pumasok ay may mga natutunan na akong mga simpleng salita na Ingles dahil sa panonood ko sa telebisyon. Marami palang naitutulong din talaga. Tunay yan. Ngunit nais ko din sanang matutunan ang wikang Espanyol. Ah, Habla Espanyol? Espanyol. May habla Espanyol. Diyos. anong Si? Si, senyor. Si, senyorita. Alam mo ba ang wikang Espanyol? Yun yung... May marunong din ako diyan. May marunong? Marunong din ako Marunong din diyan. ako dyan. Ano yung Paano ba? Paano? may alam ako natutunan ako dati, nakalimutan ko. Yung gawa ni Gat Jose Rizal. Ano yung alam mo doon? Wala. Wala, pero ngayon gusto ko Adios, talaga. patria adorada, Región de Sol querida. Okay. Gandun lang. Porque contigo yo escogí. Yun lang yung alam natin. Hindi din kasi kwan lang yun. Eme lang. lang yun. Hindi naman daw talaga siya Espanyol. Wow. Nako, kung ang wika ay susi sa ating pagkakakilanlan, ang alaala naman ang pintuan sa ating nakaraan. Buksan natin ito sa ating paano mo yan sasabihin? Ano ba ang core? Mais alaala. Corn yun! Ay, corn ba yun? Core! Basta, mais alaala. Ating mais alaala ay mga packet bulsang libro. Mga librong binubulsa. Mga pocket books. Ikaw ba ay nagbabasa niyan dati? Natuto din ako sa lengguwahe o wikang Pilipino dahil sa pagbabasa ng binulsang libro. Nung bata ako, hindi pa ako pwedeng magbasa ng mga binulsang libro. Sapagkat merong mga, paano bang itatagalog yun? May mga ibang libro sa amin na talagang hindi siya pwede sa aking edad pa noon. Pero nabasa ko naman na bigla, parang ang tawag doon. Nasilip mo lamang. Nasilip ko ng konti lang naman nung ako'y nasa high school na. Ganun ba? Sapagkat ako ay may isang pinsan na mahilig dito sa mga binulsang libro. Nako, isang serye po ang binabasa niya. Hindi lang isa sapagkat doon sa kanilang tahanan, ang makikita mo lamang ay puro binulsang libro. Shout out. Hindi. Sigaw labas. Sigaw labas nga pala sa aking pinsan na si Leia Vanessa Infanta Lived na taga dyan sa may Aurora. Aurora Hill. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Ito nakatulong talaga sa akin, itong binulsang libro sa aking wikang pambansa. Dahil napakalalim din ng panunulat ng mga manunulat natin mga dyan. ginamit nilang salita. Totoo yan. At saka dyan ako natutong maglandi. Malandi kasi ka, malandi. binibining. Malandi kasi ang mga karakter dyan sa mga binulsang libro na yan. Meron yung mga hasyendera pero napangasawa Tunay. ang kanilang amo. Ang paborito ko dati na serye ay ang serye ni Marta Cecilia. Ano kasi ang titulo ng libro niya dati? Sir Coco, ano na ba yon? Marta Cecilia? Yung puro yung karakter na una
O tapos biglang sa libro may cameo siya. Oh. Tapos sa pangalawang libro, kwento naman na nung taong 'yon. Ganun yung mga magkakapatid, magpipinsan, ganyan. Parang yan din yung kwento ng Los Bastardos. Tama. Parang ganun. Ay, Oo, doon na yata. Doon Si na- Marta doon Cecilia yun, no? yata yun Oo, eh. alam ko Kung yun hindi yung ako kwento. nagkakamali. Isa sa kwento niya. Tunay. Diba? Ang Oo. gaganda Ito talaga yan. niyan. At yan ang ating, ang tinatawag nating pampalipas oras. O Diba? sa wikang Ingles, pastime. Pastime. Oo, Totoo. pampalipas oras natin dati yan. Noong wala pa lamang mga telepono. O mga teknolohiya. Wow! Opo, at saka 3:00 dapat ng hapon saka mo yan babasahin. Oo, o kung hindi naman pagkatapos mong kumain ng pananghalian, yan ang pampakuha mo ng iyong tulog, imbis na reels. Diba? Totoo. Ano ba ang reels? Mga gulong. Gulong. Nadadala ako sa'yo, hindi. Wills yun. Ayun, ako yan ang ating mais alaala ngayong araw lang, Thursday o Huwebes, Huwebes. ang pagbabalik tanaw sa mga bagay na siyang nagkaroon ng, na siyang nagbigay ng mga alaala nating hindi natin makakalimutan hanggang sa tayo ay tumanda. Dahil sabi nga sa kanta, Ano? kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Para ka naman Ganon langaw, doon binibining yan. Bea. Pero totoo yan. Ngayon ba, meron pa rin nagbabasa ng ganyan at saka nabibiling ganyan? Marahil, Marahil. binibini. Marami pa rin ang nagbabasa niyan at ito nga ay mga koleksyon na ng mga batang 80. Oo, mga batang 90. Dekada, 70. Dahil yung mga panahon ni Uncle Mar, hindi pocketbook dati. Ni Tio. Tio. Ha? Chiyong. Mga nakasulat dati sa bato ang kanyang binabasa. ang mga alibata ang kanyang Oo, binabasa. Yan na- yung mga dekada Dekada 70. 40. Oo, di ba? Oo, Kakaiba. ang libro nila dati ay mabigat. Bigat, oo. Dahil kada pahina ay kilo-kilo. At talagang naabutan niya ang una nating wika. Oo, tama yan. At Yun. kapag sila ay nagsusulat dati, alam mo ba ang gamit nila? Ay, chisel. Pako, no? Tsaka Oh. martilyo, tapos gagano'n. Grabe ka naman hindi. kay Tio Mar. Chong! Ayun, ako mga ka-MP, umpisa pa lamang yan ng pagiging Pinoy natin. Pero nasusukat nga ba ang pagiging Pinoy sa wika lamang? Hindi dapat, Oo. di ba? Hindi dahil marunong ka lang magsalita ng ating wika, ay Pilipino ka na. Kailangang isabuhay mo ang pagiging isang Pilipino at ang pagkakaroon ng dugong Pinoy. Uy, totoo yan. Dapat hindi, kung tutuusin, hindi dapat natin ginagamit palagi ang salita ng banyaga. Dapat parati pa rin nating pinapractice yung ating sariling wika. I don't think so. So, bigla siya nag-ibang karakter. Ako mga ka-MP, mamaya naman sa ating pagbabalik, naku, isang Pinoy na napakatalentado na mula rito sa ating lugar ang siyang makikilala natin. Dahil sa kanyang mga gawa na tinatawag nating 3 letrang da. Tatlong letrang da? 3D. 3D. Hindi mo yun alam. 3 letrang da. At ang kanyang mga ginagawa ay mga gamit o mga inspirado. Oo, sa mga Karakter. na magagaling pelikula. makipaglaban sa pelikula na may kapangyarihan. Mga bayani. Mga bayani sa ibang lugar. Tunay. Oo. At sa ating mga balita naman, Nako, mamaya naman Teka lang, mamaya naman abangan nyo sa umagang balitaan ang update. Ano ang update? ang mga ulat. Ang mga oo. ulat, dyan sa may bahang na control.
Oh, sige. Kaya mo oo, yan. sa flood control dito sa Tuba Benguet at hindi lang po yan sa mga nagdaang bagyo nga, tumaas rin po ang kaso ng leptospirosis natin dito sa region ng Cordillera. Sa region ng Cordillera, oo. At At hindi lang po yan dahil naman dyan sa pamahalang bayan ng La Trinidad, tumaas rin ang kaso ng child abuse. Nako, mahirap yan, ano? Pero ang mga detalye ng ating mga ulat na yan ay maibabalita mamaya sa ating pagbabalik. Oo. Dito pa rin yan sa Um, Umagang Balitaktakan. Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng Domingo ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. August 14, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Hindi pa tapos at hindi pa di umanobayad ang flood control project sa Country Riverside, Tuba Benguet. Ayon yan sa kumpanyang may hawak nito.
Ang update sa report ni Ren de Guzman. Ito ang litrato ng dating ganda ng isang mini resort sa Riverside, Camp 3, Tuba Benguet. Isa raw ito noon sa mga atraksyon sa lugar pero sa kasamaang palad, nasira ng manalasa ang bagyong Umpong taong 2018. Typhoon Umpong resort ito dati, pero sa lakas ng ng tubig na nadali. Kayo nawala na yung mga building dito, swimming pool, wala na. Yan na. Isang hiling nila, sana maproteksyonan yung pinanggagalingan ng kabuhayan nila doon at yung ilang bahay doon. Taong 2021, higit 29 milyon pesos ang ipinondo ng DPWH para sa proyektong flood mitigation para na rin sa hiling na proteksyon ng mga residente. Nauna nang sinabi ng DPWH Benguet 1st District Engineering Office na kinulang ang pondong ito. May mga future funding kami para matapos lang yung project na yun. Kasi kung titignan mo ngayon, bitin yung flood control na nilagay namin noong 2020 or 2021. So mga height ng na slide na structure noon is mga more than 15 meters. Yung mga nilagay lang natin is around 6 to 7 meters. Taong 2024, halos 60 milyon pesos naman ang ipinondo para sa pagsasaayos, pagtutuloy at pagtatayo ng panibagong flood control project sa parehong lugar. Ito ang ginamit sa pagtatayo nga ng proyekto sa parte na di umano'y wala namang mga kabahayan. Pero paliwanag ng barangay. Doon na inilagay. Yung pangalawa, hindi. Ang request talaga ni barangay is yung una. Yung una. Tapos, nung pumunta kami doon, gusto rin nung mga nasa kabilang pampang na yon na kung pwede sanang maano yung bumababang lupa doon. Kaya, yun, pumunta kami doon, nakipag-usap din sa kanila na kasapulan damot lang kano ijay tikasjay. So nga, siyempre hamimat amo nga kasjay tikadakkel na. Malaki naman daw ang tulong ng proyekto, pero So nga basta tindawat mi ijay, maproteksyonan di ijay nga area, ngam hamimat amo no manugamin di itadda ijay nga pundoy. So nga awan iti may kasla nga adwa ti dapat nga ma-improve pa dito ayan mi. Ngam ijay damat nga naikabil, hamimat nga imbaga nga kasjay ti ikabil da ijay. So nga hiling na lamang nila maganda at matibay na pagkakagawa sa naturang flood control project. Sa ngayon kasi, may mga parte na sa proyekto na gumuho. Reklamo rin ng ilan ng mga ginamit na materyales at paraan ng pagtatayo nito. Sa aming panayam sa engineer ng kumpanyang siyang naging kontraktor ng proyekto, sinabi niyang sinunod lamang nila ang DPWH. Yan, ang program niyan is rubble concrete talaga. Yun lang naman ang ano niyan. Sinunod lang, yun yung nasa plano ng DPWH, design and plans niya. Yun lang yung sinunod namin. DPWH kasi ang nag-research kung ano yung dapat. Kaya sila ang tanuin nyo na lang dyan. Overall. Oo, halos sila lahat. Kami, sinusunod lang namin yung plano nila. Dagdag niya, hindi pa naman daw tapos ang proyekto. Hindi pa naman po kami nabayaran dyan eh. Kaya gagawin po namin at gagawin yan. Hindi pa po kami nabayaran. Kaya i-rectify namin hanggang 100% matatapos yan. Itong project na to is under defects liability period pa for 1 year. So, yung contractor is obliged to repair or reconstruct the damaged portion at his own risk, at his own expense. Hindi na, wala nang additional cost ng galing sa government. Bagamat sinasabing hindi pa pinal, paniniguro nila, nagagamit sa tama ang pondo nito. Samantala dahil sa mainit na usapin tungkol sa mga maanumalyang flood control project, hinikayat na ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mamamayan na magsumbong upang mabigyang leksyon ang mga sangkot sa di umano'y pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ren de Guzman, RNG News. Umabot na sa higit 130 na ang kaso ng leptospirosis sa Cordillera. Mula sa bilang na ito, umabot na sa 9 ang nasawi.
Narito ang report. Halos sanay na sa baha si Nanay Rose sa Barangay City Camp Proper, Baguio City. Kada taon na lang daw binabaha sila sa pag-apaw ng creek sa tabi ng kanilang bahay. Pero maliban sa baha, problema rin nila ang mga sakit na maaring makuha sa baha gaya na lamang ng leptospirosis. Yung nga yun ang mahirap Yung nakakatakot marami kaming bata dito sa mga ganyan. Kaya gusto namin talaga masolusyonan yan. Basta umulan na ng malakas, kabado na rin kami. Kung sa mga bata, hindi namin pinaglalaro dito. Sa mga bata, kung kaming malalaki, syempre, kung may bota dyan, magbobota. Para hindi, mahirap magkaroon ng sakit. Kaya naman ang kapitbahay din nilang si Weng pinag-iingat ang kanyang mga anak. Hindi talaga sila nangalabas. Hindi na namin pinapalabas. Parang, syempre, safety first na lang. Ganon. Yung iniisip namin para maiwasan na rin yung ganon. Ilan lamang sila sa libu-libong mga residente na nababahala sa sakit na leptospirosis tuwing may bahas sa kanilang lugar. Ito'y lalo pat tumaas pa ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa Cordillera. Sa kanilang tala, umabot na sa 133 na mga kaso ang kanilang naitala mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ano ba ang leptospirosis? Ito yung sakit na that spreads through water contaminated by animal urine. Yan, especially after floods or heavy rains. You can get sick if you walk through dirty water na walang mga bota. Yan. Ayon sa datos ng DOH Cordillera, tumaas ng 56% ang kaso ng leptospirosis mula 85 na kaso noong 2024. Ngayong taon ay nasa 133 cases na ito. Mula sa 7 mga probinsya sa rehiyon, ang probinsya ng Apayao ang nakatala ng pinakamataas na kaso na pumalo sa 67. Sumunod naman dito ang Kalinga, Baguio City at Benguet. Mula sa bilang na ito, 9 na ang nasawi sa Cordillera. Ang trabaho ng mga to, karamihan sa ating mga kaso ay mga farmers, 64 or 48%. Agad namang magpakonsulta kung nakakaranas ng sintomas ng sakit gaya ng matinding pagsakit ng ulo, mataas na lagnat, muscle pain at pangihina matapos lumusong sa tubig baha. Sa ating mga hospital, wala pa namang nare-report na sumobra sila regarding sa admitted na cases for leptospirosis. Kaya gaya ng sabi ni Ma'am kanina, nakapagbigay naman kami ng mga memo sa ating mga hospitals to report cases. Ipinapayo naman ng DOH na hanggat maaari ay huwag lumusong sa baha ang publiko lalo na kung mayroong sugat sa paa. Kung hindi maiiwasan, pinapayuhan nila ang publiko na magsuot ng bota o waders. Sa ngayon, pinag-iingat pa rin ang publiko at magpakonsulta agad kapag may nararamdaman na sintomas. Angel Arquero, RNG News. Tumataas ang bilang ng mga naitatalang kaso ng child abuse sa Lat, Trinidad, Benguet. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, umabot na sa 10 ang naitalang kaso, kung saan karamihan dito ay sexual abuse. Magbabalita Ron Maranan. Bilang isang single mom, mahalaga para kay Lizelle ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa kanyang anak. Sinisigurado niyang handa siyang makinig sa anumang pinagdadaanan ng bata, lalo na sa eskwelahan. Kaya naman tinuturuan na nito ang kanyang anak na magsabi sa kanya kapag mayroong hindi magandang nangyari. Sa murang edad, pinagkasabihan namin sila na sabihin sa amin kung ano man yung mga nangyari sa school, lalo na ngayon maraming mga bullies. Kaya dapat hindi namin hinahayaan sila na itago nila. Hindi namin hinahayaan na itago sa sarili nila para mas ma-encourage sila na sabihin, mas vocal silang magsabi. Anya, sa ganitong paraan na imumulat na sa kanyang anak ang konsepto ng pang-aabuso. Ito'y lalo pat tumataas ang kaso ng child abuse sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Sa tala ng La Trinidad Municipal Police Station, 10 kaso na ang naitala. Tig-4 ang naitalang kaso ng rape at act of lasciviousness. 2 naman ang naitalang kaso ng physical injury. Karamihan sa mga suspect dito ay kakilala ng mga biktima. Sa rape, mga kilala ng victim, yung perpetrator, mga neighbor, cousins, or friends, or yung mga stepfather, ganun ang sitwasyon dito.
Mababa ito kumpara sa 16 na kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Pero hindi pa kasama rito ang bilang ng mga kasong naitala sa Municipal Social Welfare and Development Office ng La Trinidad, Benguet. Isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ay ang epektibong kampanya ng Violence Against Women and Children. Dahil siguro sa malakas din na programa ng ating bayan, ng ating munisipyo tungkol sa violence against women and their children, kasama na rin dyan yung child abuse, nare-report po agad-agad yung mga ating mga biktima, nakaka-report yung mga ating biktima or yung mga situation kung saan meron pong ganitong mga insidente. So, yun po siguro nakikita natin. Ibig sabihin, yung ating mga biktima ay lumalabas na hindi tulad dati na talagang nagtatago. Kaya naman patuloy pang pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang kampanya laban sa karahasan, lalo na sa kababaihan at kabataan. The local government unit of La Trinidad, meron na kaming mga in place na intervention programs, lalong-lalo na pag ito'y violence against women and children and their children. Meron na kaming local code dyan, Bausi Code, kung saan meron ng mga programa, proyekto and activities na naka-institutionalize paano natin bibigyan ng mga iba't ibang mga activities yung ating mga biktima in those particular cases. Maliban sa La Trinidad, binabantayan din ang Baguio City na nakapagtala na ng 19 na kaso ng pang-aabuso sa kabataan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ayon sa Baguio City Police Office. Kung nakakaranas o nakasaksi ng pang-aabuso, agad na sumangguni sa Municipal Social Welfare and Development Office ng La Trinidad o tumawag sa La Trinidad Municipal Police Station para mabigyan ng agarang tulong at proteksyon. Maaari ring tumawag sa Makabata Helpline 1383 na bukas 24/7 para sa lahat ng uri ng child abuse. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Matapos masipat ang mga balitang tila guhit ng ating kasaysayan, ngayon naman magpinta naman tayo ng imahinasyon sa ang artsy mo. At kasama nga natin ngayon, walang iba kundi si Blue Dominic. Tama ba ako? Yes po. Dominic? Yes po. Wow, Ay, Blue ganda. Dominic. Nakakatuwa. Blue. Oo. Yes po, hello po. Asul. Asul Asul. na diamante. Dominic! Hindi. Kamusta ang umaga ng isang Blue? Okay naman po. Okay ka lang naman. Yes po, medyo nervous lang po. Bakit? Is this your first time po? Yes po, actually. Yes. Oo, don't be nervous. Because? Uy. Oh, ay, Ma- wag wag kang kang kabahan. kabahan. Oo. Dahil Tayo ay... Pilipino. Tayo ay Oo. Pilipino. Balita ko, si Blue ay isang inhinyero. Yes po. O paano ka napasok dito sa mundo ng cosplay at costume making? Actually po, nag-start ako nung high school. Yung first prop ko kasi yung nandito ngayon, yung shield po. Oo, etong kay Captain America. Yes po. Actually, nung 2015, 2016 pa yan po. So, surviving pa, surprisingly. So, may event dun sa high school na yun nung yung fourth year ako, yung last year. Nag-event sila na yung CM movies. So, since interested na ako sa mga props and mga nerd things gano'n, nag-start na ako dun. So, I took the opportunity to make that. And also yung Captain America shield ko and yung first costume ko, yung World War I Captain America ko. Ay, ang galing. So, yan yung pinaka-first. Yes Tapos po. from there, tuloy-tuloy na siya. Yes po, tuloy-tuloy na. O, anong nakita mo? O, anong nakita mo sa paggawa ng mga ganito? Kaya mo siya tinuloy? Actually po, yung interest ko kasi working with my hands. Tapos, ayun po, actually yung main interest ko po nag-start sa nung nag-watch ako ng behind the scenes ng Star Wars. Yung mga model making, yung mga costume making nila, sabi ko, hindi pala CGI lahat. Oh, yeah. Mga practical effects. So, parang gusto kong gawin din yun. So, yun yung actually nag-spark ng interest ko. I see. Tignan mo, may nakaturo sa yung espada. Hindi, pero nga, bukod dito sa unang-una mong nagawang shield Yes ni Captain America, ano naman yung pinakaunang costume na nagawa mo? Pinakaunang costume po? Actually, yun din po. Same din yung kay Yes po. Captain America. Parang what we call closet cosplay po. So, since school event yun, tapos medyo rush din, ginawa ko na lang kung anong nandun sa bahay or kung anong pwedeng iukay din. Tapos yun na yung suit up ko. Oh, sabi niya, closet cosplay, hindi pa out. Iba yun. Nakakloseta pa lang. Nakakloseta, Oo. iba yun. Pero paano o sino ang nag-inspire naman sa'yo na pagsabayin ito dito sa profession mong inhinyero? Madami po. So, yung first na nag-inspire sa akin, kung alam nyo po yung Mythbusters. Yes. Yung isang host doon, si Adam Savage. Siya yung pinaka-main inspiration ko. So, fun fact po, siya din yung isang sa model makers doon sa Weta. Nag-model make siya doon sa episode 1 ng Star Wars. Yes po. So, talagang- super inspired ka talaga Yes sa po. kanya. Kaya gumawa ka ng gumawa ng mga ganito. Yes po. Pero ngayon, oo. practicing ka pa rin. Yes po, practicing engineer po. Paano mo napagsasabay yung pagiging inhinyero mo at saka paggawa ng mga costumes for cosplay? Ano po, so, with my practice po, it's all on planning din po. And yung mga bagay na natutunan ko dun sa engineering, na-apply ko din dito. So, yung iba dito po, yung Iron Man glove, actually electronic din to. So, pag ginalaw mo yung wrist mo, mag-light up.
So nagamit talaga siya, pwedeng Yes po. gamitin yan. Hindi lang kasi kasya kanina, gusto ko sanang isuot yan eh. Oo. Kaso Ay, so hindi pwede kasya siyang sa ano? akin. Yes Oo. po. Pwede naman po. Pwede, hindi mo yan maisusuot, girl. Trust me. Ay, oo. Ano yung reaksyon ng karamihan na kapag nalaman nilang tagagawa ka ng mga ganito tapos nagko-cosplay ka, tapos at the same time, uy, engineer siya. Oo. Minsan po, sabi nila, pwede magpagawa or paano mo ginawa yan, yung mga technical details, yun po. Especially yung lightsaber po, working din yan po. Kaso wala siyang battery ngayon, no? Ay, meron po. Kunin mo, Pero pulutin gusto mo. ko sanang tanungin kung saang larangan ng inhenyero ka po? Mechatronics. Mechatronics. Ayun yung mahirap. Mechatronics, minsan Ay. ako yan eh, minsan hindi. Mechatok. Ay! Hindi, iba yun. Iba naman iba ba yun? yun. Oo. Oo. Pero, sir, ano po yung advantage nyo bilang isang engineer at the same time na ia-apply nyo po dito po sa mga works ninyo? Actually po, yung mga skills po. So, parang may ibang bagay na di ko alam na pwede pala yun, yung mga materials na pwede kong gamitin para sa mga works ko. So, more or less yung mga ganun po, yung mga skills, techniques, materials, technology na pwede nang gamitin doon sa cosplay din. I see. I feel so secured right now. Oo nga. I feel so secured. Yan, paano yung nagana yan? Ay, actually, so yung button po may mga seconds na para mag-on. Tapos, one tap. Wow! Ito po ba yung sa Star Wars? Kaya Yes po. Lightsaber. Sorry. May Tapos natunog pa siya. Yes po. Motion activated siya. Tapos, pwede to pang light sparring or dueling. So, pag sinapak mo to, Mag-i-spark. Yes po. I am not, di ko sure kung paano i-demonstrate yan. Pero, pwede din, yung color po, pwede din palitan. Ay, may pink. Wow! Oh, Yes yan, po. pink Alam mo, pa. tuwang-tuwa. Purple! Yan ang gusto ko. Pink! Ang galing. Papatay nga ng ilaw natin dito para mas ma-appreciate natin yung lightsaber. Pwede ba? Pag pinatay natin, pinatay mawawala lahat tayong tayo. lahat. Pero ang ganda. Oo. Gusto ko. Parang gusto. Kailan mo yan nagawa? Okay po. Story po nito. I-off ko muna po. Ayan na siya. Ipahawak mo kay Miss Angelica kasi tuwang-tuwa siya sa mga ganyang mahabang mga bagay. So, story po niyan po. Yung first iteration niyan, yan po yung ano. yung sound font. Pwede okay. palitan yung mga sound font. Tas, one press lang po. One press lang, one press. Ay, nag-on yung music. Talaga siya. Ayan, nag-off. Ayan na. Oo. Okay. Kasi yung color po. Para may makita mga parang, natin. may Kasi medyo settings ba Yes yan? po. May settings siya, nakakaloka. Ayan na. Pwede na po. Oo, pwede na ngayon. Pink ngayon. Yes. Hindi namatay yung ilaw ngayon. Hindi namatay yung ilaw. Kanina namatay. Sige. Wag na lang nga, Rod. Tapos pagpatuloy mo yung kwento. Ay, sige po. Yung first iteration ko yan po, nung episode 7, nag-start ako ng gumawa. So, yung first lightsaber ko, actually, yung pipe ng sink. Oo. Yun, tapos yung electronics nun, hinarvest ko sa sirang toy lightsaber din na nabibili lang sa Toy Kingdom, ganun. Yes. Tapos, yung second iteration ko, upgraded version ng pipe din. Tapos, yung third, yun na nag-apply yung engineering ko. So, machining ako po sa school. Kasi sabi ko, pwede pala maggawa ng mga things doon sa machine shop. So, tinanong ko yung prof ko kung pwede maggawa ng own project. Sabi niya, sige. So, yung third iteration ko, yun na yung machining ko. So, nag-machine ako ng aluminum. Tapos, yung ibang part, nag-outsource na ako kasi di ko sure kung paano din. So, matagal yan. Yes po. So, yan yung fifth iteration actually. I see. Parang, parang finale na ba yung fifth?
Hopefully. Hindi ko sure po kasi may mga bagong electronics na pwede din po kasi. So, maaari pa yung bumongga. Yes po. Oo. Pero balita ko, nagti-3D ka na ngayon, di ba? Yes po. Actually, both traditional and 3D po. So, yung glove actually po, yan yung 3D printed. Oo. First, by piece. Tapos, actually, ito minodify ko at minodel ko sa mga software po. So, actually, may mga files na dun sa internet na pwede nyong i-download tapos i-3D print na lang. Pero sabi ko, hindi ako satisfied dun kasi yung goal ko, yung watch glove ni Iron Man sa Civil War. Yeah. Para more low-key. So, minodify ko yung isang 3D file na existing na. Tapos, ito na yung nagawa ko. Sabi ko, pwedeng mas maganda yung gawain ko. So, naghanap pa ako ng mga paints, tapos nag-find pa ako ng way na para light up to. Sabi ko, kasi sa internet, yung mga nag-Iron Man na, may mga sila, yung pag move ng mga hands, nagla-light up yung mga gloves na. So, sabi ko, gusto ko din gawin yun. So, nag-find a way ako. So, kung makita nyo sa likod nito, yung mga electronics nandito po. So, finit ko yung battery, yung LED, tas yung main switch na yung kapag binend mo, mag-ilaw siya. Yes po. Nandito po sa area na to. So, a bit of an engineering thinking din po. Pero ano yung difference ng paggawa ng traditional na mga costumes dito sa 3D? Mas maganda na siguro yung gawang 3D, ano? Kasi Depende po kasi yung sa 3D po, yung advantage doon, pwede ka gumawa ng ibang bagay habang yung printer, siya na yung heavy lifting. Yes. Pero paglabas siya sa 3D printer, hindi pa siya perfect. So may ayusin mo pa. Yes po, may post-processing pa doon yung sanding. So hindi pa, if you imagine po, hindi pa yan smooth nung lumabas. So may pa yan, may sanding, tapos first round ng filling, tapos sanding ulit. So paulit-ulit yun hanggang satisfied. Tapos yan na yung painting process. So technically, you're using traditional and 3D at the same time. Yes po. Pero paano mo malalaman sa kung anong parte yung dapat naka 3D, anong parte yung traditional? Depende po sa usage. So dinesdecide ko po kung anong 3D or traditional. Kung for example po, di ko kaya sobrang detail. So parang time consuming yung mag-detail. So pwede nang i-3D print yun para or kung hindi naman hindi naman heavy lifting yun or something. So parang for example po, itong LARP sword ko po. Ito ginawa ko po to para sa LARP community namin. Shout out to True Edge. Yes. Sabi ko dito, di naman pwede 3D printed to kasi kung hinit nyo sa isang tao to, masisira ka agad. And masakit. Yes. So, kailangan foam. And yun yung standard. Para magaan din. Yes po. Pwede mo rin siyang pamalo. Pero hand carry lang. Gusto ko lang din pong tanungin, paano nyo po napipili na parang ito po kay Iron Man, ito ang una kong gagawin? Yung decision po. Actually po, yung planning, yung decision ko, so to what I make po, parang based on sa interest ko at that time or yung need. So, for example po, yung Iron Man, showing na at that time na ginawa ko yan, yung Endgame. So, sabi ko, okay. Gusto kong gawin ng mga bagay-bagay na pwedeng kong suotin sa movie. Yes. Mga ganun. So, kapag pumunta ka na noon. Yes po. Malay natin, meron pang panibagong Endgame pero sa multi-universe. Super Endgame na siya. So, yon yung decision yes making po. Tapos, sabi ko, yan yung una po. Tapos sabi ko, meron pa ata pwede kong gawin. So, yung process, actually, three yan po. So, first yung Iron Man glove. Yung second na ginawa ko for Endgame, yung axe ni Thor. Yan po naman foam. Kasi, at that time po, di ako pwede 3D print ng malaking bagay. Yeah, So, sabi ko, okay, foam na lang to para if
if anyone wants to hit each other with, which for sure would happen. Pwede na, hindi naman masakit. Hindi siya masakit kaysa na yung 3D mo. Yes po. Diyos mio, garapon. Ewan ko na lang. Yes po. Totoo yan. Anong pinakamahirap so far na nagawa mo? Na Pinakamahirap. costume, oo. At saka bakit ito yung pinakamahirap? Actually po yung Mandalorian armor po. Ano yun? From Star Wars po. Ay, hindi. Oh. Yan po. Yan. Na-feature yan po sa Art Bank nung cosplay day nung a few years ago. Oh. Ganda. Yan pinakamahirap na. Yes po. Kasi po, at that time po kasi, maliit pa rin yung printer ko. Oo. So, I had to figure out po kung, yan po, kung makikita nyo, I had to figure out kung paano ikakat yung mga pieces para i-print sa printer. Tapos, paano i-combine together. Tapos, yung mga painting process, kung anong kulay na pwede para mukhang metal siya. Mga ganun po. So, hindi yan mabigat? Hindi naman po. Lightweight po. Nung winay ko, based on sa mga ilang kilograms ng filament yung material ng 3D printer, mga less than 3 kilos lahat yan. Oo. Less than 3 kilo. Medyo mabigat pa rin yun. Para suotin para suotin mo. Medyo mabigat. Pero since mararamdaman mo. yung buong katawan mo naman na yung nag-e-effort, siguro kaya magaan siya sa pakiramdam. Yes, oo. Hindi siya yung kamay lang. Yung helmet nga po, less than a kilogram pa yan. Yes, mabigat. Wow, ang hina ko namang nilalang. Pero ang saya. Oo. Ano yung tools o software yung mga gamit mo para sa mga costume designs? Okay po. So, for 3D modeling po, merong free software na Tinkercad sa online, tapos Fusion 360. Both by Autodesk po. So, yan yung mga 3D modeling software ko. Tapos, kung like me na hindi pa gaanong magaling sa 3D modeling, meron naman websites na may gumawa na ng mga 3D models tulad ng Thingiverse, Makerworld, Cults 3D. Either free yung mga files, mostly free naman yun, or paid. Pero worth it naman yung mga paid din sa tingin ko. Pero 'di ba minsan, hindi lang minsan, madalas kapag mga ganito, dapat yung attention to detail mo malala. Yes po. Oo. Pero ano yung mas mahalaga or ano yung gaano kahalaga sa yung accuracy to details doon sa comfort ng nagsusuot? Okay po. So depende po kasi sa use din po eh. So honestly po, minsan yung mga costumes na mga ginawa ng artist, hindi pwedeng hindi comfortable na suotin talaga po. So, yung iba, yung cut corners na lang na saan pwede, pero yung mga main aspect ng costume nandun pa rin. Kahit na mahihirapan yung nagsuot, kailangan dapat yung details na nandun. Yung iba, ganun po. Kung baga tiis ganda. Yes po, tiis. Kailangan ganon. Ano naman po yung pinaka-memorable na sinalihan nyo? Memorable? Dalawa po yun actually po. So, I was part ng Renfair PH nung po, ng 2024. Isa akong staff dun sa LARP. So, memorable yun talaga po kasi first Renfair dito sa Philippines yun. Yes. Renfair, di ba ginanap din siya dito? Yes po, sa Carantes. Nasali ka doon. Yes po, ako yung staff ng LARP area po. I see. So, doon ka nasali. Yes po. So, yung trabaho ko doon po, yung print ng mga badges ng staff, tapos yung mga coins ng LARP players. Tapos, ako din po na isang head ng LARP din po. Yung LARP is a community of cosplay. Yes and no po. So, LARP is a different community po. So, LARP is live action roleplay. Basically, doon po nag-roleplay kami ng mga fantasy or mga steampunk, ganun po. So, yung roleplay aspect doon parang live acting na po. Yes po. So kunwari merong eksena sa napanood, gagawin ninyo? Or you do your own? Our own po. Parang our own characters, our own in the set world.
Tapos meron din mga LARP wars, ganun din po. Yes, Play pero wars. kasama yun sa mga community, parang tawag dito, parang kapag nagkaroon ng cosplay community event, kasama si LARP. Minsan, yes po. May intersection sila. Okay. That's nice, ano? Pero paano mo nakikita ang cosplay scene dito sa Pilipinas? Sa tingin mo ba in the future, mas ma-appreciate na ang cosplay scene dito sa Philippines? Actually, yes po. From my observation now po, unlike before, cosplay is more accepted now. Yung mga tao, hindi na weird na gano'n. So, nagko-costume siya. Tapos parang hindi na lang sa Halloween lang, kung mga ganun po. Napansin ko, Diba? usually yung mga dinidesign mo talaga yung galing sa Star Wars, galing sa Avengers, mga ganyan. Meron ka bang dream na project or character na gusto mo siyang i-cosplay or gawin in the future? Yes po. In planning po yun. Pinaplano ko mag Nightwing or Deadpool po in the coming months. Deadpool, alam ko yung Deadpool. Oo, yan yung patay na pool. Hindi, nasa Walang ano rin lamang siya. tubig. Nasa Marvels din po siya, di Yes ba? po. Oh. Alam ko yan yung kulay gray. May recently lang silang ano. Sige. Ano pa? Recent lang Yung nakasama ba yan ni Wolverine? Yes po. Yes, I think ito yung mali. Hindi, mali. Star Wars yan. Ay, hindi kaya. Sa kwan yan. Spider-Man. Sa Spider-Man. Ito yung unang-unang Yes po, Pinaka-first inungan. niya. Akala ko yan yung nandun sa Korean series. Ko yung iba Ano yun. na kasi yun? Squid Game. Iba yun. Eme. Oo, so yun yung Yes po. tinitignan mo ngayon. Yes Bakit? Bakit yun? Actually, noon nung bata pa ako, yung favorite character ko po sa comics, si Deadpool. Kasi medyo whimsical siya. Tapos, other than yung Captain America, yung si Deadpool ata yung character na minsan sinusuot ko din pag yung first premiere niya ng Deadpool. Nag-dress up din ako ng President Deadpool. So somewhat closet cosplay din yun. Pero yung mask, parang yung dalawang to, ginawa ko. Nagtahiya po ako. Tapos yung sa loob, yung mga theater masks. Yung mga Yes. ganun po. Pero since bata ka talaga, mahilig ka na, Yes po. Tapos, parang, syempre meron kasing, alam mo, pag lumalaki ka, meron yung mga bully. Yes po. Yes. Paglaki Hindi mo ba, maiiwasan. hindi ka ba sinabihan, ang weirdo naman niya. Bakit Parang siya at this nagaganyan? age, bakit ganyan pa rin yung hilig niya, ganun. How do you deal with that? Minsan hindi naman pinapansin po. Pero nung high school actually, na ganun po ako. Pero nung high school na po, medyo accepted naman na po. Tapos dahil dun po at yung event ng final year ng high school ko po, nag-win pa ako ng award na Crafty Award dahil dito. Sino ka dyan? Matagal na to, no? Oo. So, antigo na to. Yan Yes yung po. kauna-unahang no? Yes po. May sulat nga sa likod, Yes po. Story na yun po. So, shout out to Otageki, yung oldest, Baguio's oldest cosplay org. Nung nag-join ako doon, may parang initiation sila na performance. So sabi ko, I feel like it's the right time to sort of upgrade my Captain America, but also use that as joining the oldest Baguio cosplay org. So, yun din yung ginawa ko. Tapos sabi ko, anong performance ko? So, if naalala nyo po yung scene sa Captain America First Avenger, yung nagtutour siya. Yes. Tapos yung performance niya, yun yung performance ko din po. So sabi ko, anong pwede kong gawin din? So, yung lines ng sinabi niya, sinulat ko din yun. Kasi may isang scene na watch and you'll miss it po. Yung mga lines na sasabihin niya dun sa performance, nandun din. Okay, Yes I po. remember. Yes I po. remember yung pinaka-first na ang pangit pa ng costume niya Yes doon. po, yes Yung po. hindi pa upgraded. Yes po, sabi yung ko, very yun. soldier pa rin yung dating. Tapos, Yes po. eto yun. Yes po. O, basahin natin. Sige, go.
nais ko sanang Iba, sabihin iba sa'yo yan. na mahal kita. Ay, Hindi, ba't iba. ito? Iba Ba't yun. ang Iba, level? iba yun. Ito, Iba. Sabi, not all of us can storm a beach or drive a tank, but there's still a way all of us can fight. Series E defense bonds. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Hindi ko bagay, baklang bakla. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Diba? We all know it's about trying to win the war. We can't do that without bullets and bandages, tanks and tents. That's where you come in. Every bond you buy will help someone you love. See, love letter talaga siya. The Germans will think twice about trying to get the drop on us. Oh. Ano nang name ni Captain Roger? Steve Rogers Oh, po. Steve Oo. Rogers. Talaga mahilig ka din, no? Napanood ko lahat. I-cosplay mo nga siya minsan. Ako si Si Black Wonder Widow. Woman. No, I'm not into DC. I'm into Marvels. Ay, okay. I'm the Black Widow. Ako kasi I'm into Street Fighters. Street Fighter po. Oo, may sa edad kong to. Oo, Street po. Chun-Li. Yes Oh, po. yeah, yan. Pero sir, may Yes. balak ka po bang gawin din yung suit ni Iron Man? Sige na, gawin mo na. Actually po, I had thoughts po about making it. So, in planning pa rin yan. Kasi yung mga Iron Man suits po, months and months of work sa research ko po. Si Jarvis na lang. Charing, iba yun AI. Oh, pwede naman po. Oh, di ba? Diba? Bakit hindi na lang costume ni McDonald? Just Hindi. Anyway, anong mensahe mo sa mga katulad mo na into cosplays and 3D printing, doing mga ganitong mga costumes o message mo sa kanila? And advice? Advice na lang po. Just start. Minsan parang sasabihin mo, paano ko gagawin to? Di naman kaya, di naman ako worth gawin to. So, ano lang, just start. Yun yung sasabihin ko. Oo. It all starts there. First step. Yes. First step always matters. Totoo Oo. Kasi yan. kapag hindi mo inumpisang maglakad, paano ka matututo? Oo Yes din. po. Sabi nga Totoo nila, nga di ba? naman. Kapag ang unang yapak ng mga paa masakit. Pero kapag tinuloy-tuloy mo yan, masasanay ka. Tsaka At gagaan yung na. sakit na yan, Hmm. magiging kalyo. Hindi, gagaan na. Kasi nasanay ka na eh. Oo, sanay na gagaan sanay ka na. So far, ito bang mga ginagawa mo, ibinibenta mo din? Or merong nagpapakomisyon sa'yo? Yes po, minsan po, meron po. Oo. Dahil may nagpapakomisyon, saan ka ba pwedeng makontak? May Facebook page po ako, Blue Artificery. Tapos yung Instagram ko po, Altan_is_blue po. Ayan. So Yun. nakikita po natin sa screen natin ngayon para po sa mga nais na magkaroon Magpa-customize. o magpa-customize ng kanilang costume para sa mga cosplays or hindi naman kaya sa mga parties. Yes. Oo. Diba? Oo, pag nagpa-party kayo, i-contact nyo na si Blue Hydrangea. Mali. Kung pala yung nasa Iba isip ko, yan, isang iba, drag iba. artist. Oo. Blue Si Blue Artificery. Dominique. Sa Oo. FB, Blue Artificery. Sa IG. Blood Dominic. Blue. Saan? Sa... Ano? hindi, Alan _ is Altan, _ oo. blue. Without Nakita. letter. I-blue talaga yung name mo. Nickname po. Nika. Huwag na natin. Alam ko na kung anong tunay niyang pangalan. Ano? Asul. Baka may nais kang batiin kasi nag-hello si Charles Nonog sa'yo. Oy, Kuya Sa live Charles. natin ngayon. Long Oo. live the king, Kuya Charles. Siya yung king ng Renfair. Yes. oo. Actually, yes. O sino pang nais mong batiin? Pasalamatan. Sa family ko po, thank you for supporting me. Sa girlfriend ko po, hi. Thank you for supporting me din, honey. Ano yun? Otageki, thank you for also accepting me in your org and making me officer. And to Renfair PH for also helping me out and trusting my work nung first Renfair. Ayan, maraming Thank you salamat. so Parang gusto ko much. tuloy gawin tong damit. Uy, why Parang not? siya Gawin magandang siyang maging suit. damit. Wait, tatatayo lang ako. Gawin Tignan mo siyang corset. Para siyang corset. Tapos lalagyan mo lang siya ng parang palda. Aabangan ko po yung Ganda, kay Iron Man. diba? Promise. Pwede, no? Ano po? Bulletproof shield. Shielded ka na sa ano. Oo, tapos, Feeling ko yan ang kailangan ganda, ko. tignan mo. Pak. Diba? Tapos lagyan mo pak.
Tapos yung sa likod niya, tali-tali lang. Diba? O kaya isang tali lang. Ganda Diba? ko dyan, Sexy oh, dyan. Pak. Oh. Miss America. Miss America, ikaw si Morgan. Diba? Morgana. Diba? Maraming salamat ulit, Sige po. Blue, for being with us ngayong araw ng Thursday! Webes! I'm so happy dahil isang tulog na lang, mga ka-MB, sasahod ka na! Lord, thank you so much. Napagbigyan. Makakagala ka na naman, gagastos ka na naman, pagkatapos ng isang araw nga Wala na naman. Nako, sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, hello and happy viewing po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating mga social media accounts, please do so. Oo, kasi meron po tayo sa Facebook page, meron po tayo sa X, Instagram, YouTube, and of course, TikTok. Hanapin nyo lang po ang Regional News Group Luzon, RNG Luzon. Ayan, at syempre mga ka-MB, happy birthday ulit tayo. Kailangan natin kantahan ito dahil singer ito. Happy birthday kay Ma'am Tammy Fernandez, ang tourism officer ng bayan ng Calasiao dyan sa may Pangasinan. Ay, namiss ko ang puto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ma'am Tammy. Ayan. Hello, Yan. namiss ko ang puto Calasiao. Oo, napakagaling talaga niyang kumanta. Nakasama kayong na-judge dati sa Bani Got Talent. Oo, dito sa Bani, Pangasinan. At nag-sample siya ng kanta. Sana ay maimbitahan ka na namin dito, Madam Tammy, upang kantahan din kami dito sa Morning Balitaktakan. Excited naman ako doon. Yes naman. At syempre, we would also like to thank Pong Tao Dashcom Supplier located along Trinidad Benguet, Pong Tao, para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited, free ocular inspection with free assembly, and with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination. And San Juan, La Union Experience Puerto de San Juan. Of course, hindi rin mapapawala na pasalamatan ng Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Converge! Yes, mga ka-MB, nakasama niyo muli ngayong araw ng kagiting. Kagiting yan, awag. Kasi may heroes. Araw ng mga magigiting. Oh. Na? Ha? Na? Matalinhaga. Na? Tayo si Manuel. Tama. Ang nag-isang bubili sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Webes ng umaga ang nag-iisang Baby Girl ng RNG. Ulitin ko kasi hindi lumabas yung pangalan ko eh. Hindi ba? Oo. Ilabas nyo naman para makita, ma-follow din ako. Miss Bea, ayan, ikaw na. At nakakasama niyo rin po ngayong umaga ang nag-iisang Baby Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Ulitin. Nginunguyang sanggol ng RNG. Napakakadiring pangalan. Miss Angel Arquero. Magkita-kita ulit tayo bukas dahil lahat gigising ng masaya! Mas lalo na si Arquero! Yes naman! Dito pa rin yan sa Masaya Makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya.